This is the Honda CRF 125F, and this was sent to me by Honda for the purposes of this review. You define your own adventure. Pero in general, kapag sinabi mong adventure, ang naiisip ng mga riders ay ito. Yung mga clips na yon ay galing sa ride ko nung pinasok ko ang mga looban ng Aurora. At ang ginamit kong motor sa ride na yon ay Honda XRM 125Fi. Nakalubog tayo ngayon. Naisip ko, paano kaya kung naka-true off-road tires siya, mas mababa ang gearings niya, at mas malaki yung plato niya sa likod? Ano kaya kung mas magaan yung buong motor, mas mataas yung ground clearance, at mas mahaba ang suspension travel? Yung 125cc pa rin siya pero hindi lang 125cc kung kumayod. Well, ito yon. True off-road tires, 16 inches sa likod. Teka, bakit maliit? Para yun sa mas madiin na torque delivery, 19 inches sa harap. Bakit mas malaki? Itong front wheel, walang sariling torque. Umaasa lang sa tulak ng rear wheel. Hindi siya katulad ng rear wheel na kayang iahon ng sarili niya. Mas malaki ang diameter niya para mas madali rin niyang mahahakbangan yung mga challenges na madadaanan niya. Sarap! Usapang gulong. Sa semento at asfalto, may konting wiggle siya na kinokos nung off-road tires niya. Pero lumalabas yung stability niya kapag nasa ganitong klaseng lupa ka na. Ayan ikot natin O diba? Kapit na kapit. Kayod kung kayod. Ramdam mong sa lupa talaga siya bilong I-explain ko na rin sa inyo kung bakit nakataas ang tapaludo ng mga dirt bikes. Well, kung nakadikit ang tapaludo mo sa gulong o yung tinatawag nating tire hugger, may tendency na maipon yung putik doon kapag nagdo-dirt ride ka. At pag nag-accumulate yung putik, magiging sapat na yon para pigilan yung gulong sa pag-ikot. Yun ang rason kung bakit nakakapanood kayo ng mga videos na nagtatanggal sila ng tapaludo kapag nasa stuck yung mga gulong ng adventure bikes nila sa putikan. Mababa yung gearings at bandihado yung sprocket niya sa likod. Which means yung primera niya, babang-baba talaga. Kaya naman napakaiksi ng primera nito. Kahit malumanay ang piga mo sa throttle, manghihingi ka agad siya ng segunda. Yung segunda naman, kayod primera pa rin sa pakiramdam. Napakalambot ng clutch. Napakagaan ng shifting at napakadaling in-neutral. Ang smooth din ng pasok ng engine brake. Ang galing din Kahit na medyo magkamali ka ng bitaw sa clutch, hindi basta namamatay yung engine It has those things na gugustuhin mo sa isang motor na may manual transmission. Siguro yung iba sa inyo hindi pa alam kung para saan yung gatla dito sa lever. Well, ang purpose niyan, kung wala kasi yan at natumba yung motor sa side na to, pwedeng bumaluktot to ng sobra-sobra to the point na hindi na siya usable. Hindi mo na basta may uuwi yung motor. Pero dahil dito, kapag natumba siya sa side na to, mapuputol muna to bago to mabaluktot ng tuluyan. So, ibig sabihin, umiksi lang siya pero magagamit mo pa rin siya at may uuwi mo pa rin yung motor. Yung mga preno, kagat kung kagat. Pero mapipredict mo kapag maglalak na yung mga gulong. Walang ABS at traction control. Hindi rin naman kasi kailangan yun kapag nasa ganitong klaseng ride ka Mas immersive ang ride kapag napapakaskas mo yung mga gulong mo. Mas magaan pa to kaysa XRM. Kapag natumba siya, kaya ko siyang ibangon ng isang kamay lang. At kaya ko ring buhatin yung buong motor nang ako lang mag-isa. Well, 125cc lang to, pero dahil sa mababang gearings niya, malaking sprocket sa likod, at magaan na timbang, mararamdaman mo parang palaging gustong umangat nung harapan niya. Teka, may makitid dito, saglit lang wag kayong kakabahan, ako lang to. Bilib din ako sa ball race nito, napakatibay. Ang cute niya tignan
Ang liit niya lang actually. Sa height kong 5'8", maliit talaga siya para sa akin. Though pwede mong ipilit, hindi siya ginawa para angkasan. Built for tough American flags flying in the mud. Hell yeah, that's my kind of country. Rodeo buckle. Pogi rin. Makabili nga nito. 189,000 pesos lang naman eh. Drum brake sa likod, hindi street legal kasi nga walang mga ilaw, wala ring busina at side mirrors. Sa website ni Honda, meron silang off-road sports category. Doon included yung CRF 150L at yung XR 150L. Meron din silang off-road competition bikes at doon included to. Get off an old dirt road in a pickup truck. So clearly, hindi to para sa lahat. May key praises si Honda kung para kanino to eh. Jumpstart your off-road riding passion. Big wheel, designed for enduro usage. Fun bike, take your riding capabilities further. Thrilling experience, tough terrains. This can definitely work harder and go further than the Honda XRM 125 does. Kahit sabihin pa nila na pareho silang dual sports at pareho silang 125, malaki ang pagitan nila kung off-road din lang naman ang pag-uusapan. However, it is intended for those who are still developing their confidence in extreme off-road riding. Pero kahit gamay na gamay mo na ang off-road riding, ma-enjoy mo pa rin to. Ma-appreciate mo pa rin yung capabilities niya sa iba't ibang klase ng terrain at iba't ibang weather conditions. Walang headlight, walang taillight, walang turn signals, walang fancy electronics na masisira sa extreme conditions. Teka, ikot tayo. Walang speedometer gauge kasi it's unfair to judge this bike by speed. Tsaka wala namang speed limit sa ganitong lugar eh. Putikan o sa gubat. Walang speed limit doon. O, dadaan na naman tayo sa Makitid. Wala ring fuel gauge pero may indicator light na iilaw kapag kailangan mong magpagas. Walang side mirrors na mababasag, syempre. In short, this bike is expected to get dropped more often. O tignan mo, wala ring problema sa damuhan, no? Syempre, palatumba yung ganitong motor eh. So, tinanggal nila yung mga parts na vulnerable. It's all about practicality and weight reduction. Kesa naman lagyan mo siya ng headlight, tapos lagi naman siyang mababasag. Kasi pangwalwalan to eh. Tapos, para hindi mabasagan ng ilaw, lalagyan mo ng mga grills or protectors. E di lumayo ka na dun sa idea ng weight reduction, di ba? May sapat na foam pero makitid yung upuan. So, hindi to designed for long rides. Gitna lang ng puwet mo yung makakaupo eh. Masasabi kong komportable siya kapag nag-off-road ka. Pero ibang usapan na kapag mahaba at matagal na ride. Madaling tayuan dahil sa eksaktong posisyon ng mga foot pegs niya na literal nakakapit sa swelas ng sapatos mo. Yung brake pedal niya, hindi madaling abutin. Kailangan mong medyo ipiki yung paa mo para maabot mo siya. Well, medyo nakakailang sa una. Pero nakakasanayan naman. I think ginawa nila yon para hindi tumukod at bumaluktot yung brake pedal in case of a drop. 4-speed lang siya. 1 down, 3 up. At dahil mababa yung gearings niya, huwag na natin pag-usapan yung top speed. Okay? At ang isa sa pinaka nagustuhan ko sa motor na to, napakadali niyang in-neutral. As in, sobrang dali. Sana lahat ng manual ng motor ganito. May electric start, may kick start. In my opinion, ideal din siya as a farm bike. Bukid, no problem. Pilapil, no problem. River crossing, no problem. I'm just an average rider with average riding skills. So I'm not sure if I'm even eligible to review this bike. May konting experience naman ako sa off-road kapag nag-e-explore ako sa mga looban at liblib na lugar. Pero nung nagamit ko to, naramdaman ko na yung skills ko pala may bubuga pa kapag dedicated for off-road ang motor na minamaneho ko. Yung torque nito, malayong mas malakas kaysa ibang 125cc. Ginawa siya para dun eh. Wala akong may pintas sa kanya actually. Nasa kanya na lahat ng mga factors to consider in getting yourself into an off-road ride. Iba talaga ang kumpiyansa when you choose the right bike for a certain type of ride, di ba? Pagkabili mo ng CRF 125F, off-road track ready na siya. Pang-competition kumbaga. Ready na rin siya na i-conquer ang mga matitinding terrains sa isang passion ride. Gaya na sinabi ko kanina, I'm just an average rider with average riding skills. But this bike makes me feel comfortable going off-road. Pero may dalawang rules ako pagdating sa off-road. Don't go fast if you don't know, and don't let go of the handlebar.
Honda CRF 125F. Hindi street legal pero pwede sa on-road. Pwede rin sa mga back roads. Hindi street legal pero specialist sa off-road, no-road, under construction road, kalsadang sira. Isama mo na rin yung mga kalsadang maayos naman pero sinisira ulit tapos sa ayos.